Muling umingay ang NBA matapos ang isa na namang matalinong galawan ni Boston Celtics President Brad Stevens. Opisyal nang ipinagpalit ng Celtics si Jrue Holiday sa Portland Trail Blazers, kapalit ni Anthony Simons at 2 second-round picks. Malaking hakbang ito hindi lang sa roster construction kundi pati na rin sa financial future ng Boston. Sa deal na ito, natanggal ng Celtics ang natitirang $134 million sa 4-year contract ni Holiday na nagkakahalaga ng $33.5 million kada taon. Dahil dito, inaasahang makakatipid ang Boston ng humigit kumulang $72 million sa kabuuan at higit pa rito aabot sa $40 million ang mababawas sa kanilang luxury tax bill sa 2025-26 season. Ngayon, nasa $18 million na lamang sila sa itaas ng second apron, isang malaking ginhawa para sa front office na gustong umiwas sa matinding parusa ng bagong CBA. Kapalit ni Holiday, nakakuha ang Celtics ng isang batang scorer at playmaker sa katauhan ni Anthony Simons. Sa edad na 26, si Simons ay may extension eligible at nagkaroon ng solidong 2024-25 season kung saan nagtala siya ng 19.3 points, 4.8 assists at 36% mula sa 3-point range. Kilala si Simons sa kanyang shooting at shot creation, bagay na swak sa offensive system ni Coach Joe Mazzulla. Sa presence niya sa backcourt, mas magiging maluwag ang opensa para kina Jason Tatum at Jaylen Brown habang nakakatipid pa ang team sa salary cap at nagkaroon pa ng long-term flexibility. At higit sa lahat, malaking bagay si Simons para sa Boston sa simula ng season lalo na't posibleng hindi agad makalaro si Tatum dahil sa injury. Sa kawalan ng kanilang franchise star, inaasahang aakyat ang papel ni Simons bilang pangunahing scorer at playmaker ng koponan. Sa panig naman ng Portland, hindi rin sila lugi. Nakuha nila si Jrue Holiday, isang veteranong may championship experience at elite defense. Bagamat may kamahalan ang kontrata niya, pwede itong maging valuable asset bilang mentor sa mga batang tulad nina Scoot Henderson at Shadon Sharpe o bilang trade bait sa mga contenders na naghahanap ng defensive guard sa kalagitnaan ng season. Sa kabila ng rebuilding status ng Blazers, ang presence ni Holiday ay magbibigay ng maturity at defensive identity sa kanilang kabataan-heavy na roster. Sa kabuuan, parehong may nakuha ang dalawang koponan. Ang Boston, isang mas batang core at cap flexibility. Ang Portland naman, isang respected veteran na pwedeng i-develop o i-trade ulit. Kayo mga idol, sa tingin nyo sino ang panalo sa trade na ito? Si Brad Stevens ba ulit ang bida? Samantala, habang papalapit ang off-season, nasa isang napakahalagang yugto ngayon ang Los Angeles Lakers. At dahil wala silang sapat na cap space para lumagda ng mga malalaking free agents, trades na lang ang tanging paraan nila para makakuha ng impact players. At sa gitna ng mga umuugong na chismis, isang pangalan ang patuloy na binabantayan, Austin Reeves. Dating itinuring na bahagi ng core ng Lakers, ngayon ay maaaring siya na ang susi para sa isang major roster shakeup. Ayon sa ulat, tinitingnan ng Lakers at Dallas Mavericks ang posibilidad ng isang trade na magpapadala kay Reeves at Shake Milton sa Dallas kapalit ni na PJ Washington at Derek Lively II, dalawang versatile frontcourt players na agad makakatulong sa pangangailangan ng Lakers. Si Washington ay kilala bilang tough defender na may offensive upside, habang si Lively ay isang young center na puno ng energy, athleticism at rim protection. Eksaktong kulang ng Lakers lalo na sa interior defense at rebounding. Kapwa sila pwedeng magbigay ng immediate impact at mas balansehin ang rotation ni Coach JJ Redick. Ang mas nagpapalakas pa ng posibilidad ng trade na ito ay ang kamakailan lang na binigyan ng Mavericks si Daniel Gafford ng contract extension na nagkakahalaga ng $60 million sa loob ng 3 taon. Dahil dito, hindi siya eligible na matrade ngayong off-season. Alinsunod sa NBA rules, maaaring i-trade lamang si Gafford simula December 15 gaya ng iba pang players na lumagda ng bagong kontrata ngayong summer. Ibig sabihin, kung gustong palakasin ng Dallas ang kanilang wing at guard rotation gamit si Reeves, posible nilang i-alok sina Lively at PJ Washington. Mga pirasong hindi bahagi ng bagong extension rule at agad na pwedeng i-transact. Bagamat masakit para sa Lakers na mawala si Reeves, isang fan favorite at isa sa iilang consistent contributors ng nakaraang season, alam ng front office na nauubos na ang oras. Kung sa tingin nila ay mapapalalim, mapapatibay at mas mababalanse ang kanilang lineup sa ganitong move, wag nang magulat kung tuluyan na nilang hilahin ang gatilyo. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba sulit ang kapalit kung mawawala si Austin Reeves? Sakto na ba sina Lively at PJ Washington para sa Lakers? Samantala, matapos ang ilang buwang pahinga, bumalik na muli si LeBron James sa court para mag-workout. At ang mas nakakagulat, kasama niya si Kevin Love. Sa isang viral video na kumakalat ngayon online, makikitang seryoso sa ensayo si LeBron, tila ginaganahan sa paparating na NBA season. Hindi pa tapos ang kanyang misyon sa basketball at mukhang naghahanda na siya ng maaga. Ang presensya ni Kevin Love, na matagal ng kaibigan at dating kakampi ni LeBron sa Cavaliers, ay nagpainit lalo sa mga haka-haka. May plano ba ang dalawa na magsama muli sa iisang team? Or simpleng off-season workout lang ito? Sa edad na 40 years old sa next season, hindi pa rin nagpapahuli si LeBron. Ang kanyang dedikasyon ay patunay na kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin siya handang isuko ang trono. Ano sa tingin nyo mga idol? May binabalak ba si LeBron at Kevin Love? Comment lang sa baba at pag-usapan natin yan.